Butihing spokesperson po naman ng Kagawaran ng Kalusugan si Dr. Albert Domingo para po sa importanteng isyong pambayan na ito. Ganda umaga po, Doctor. Magandang umaga, Manong Ted, DJ Chacha. Good morning sa lahat po na nakikinig at nanonood. Opo, meron nga pong statement si Secretary Erbosa na baka mukhang hindi pa ho sigurado itong 27 billion pesos na utang ng DOH sa ating mga health workers. Ano po ang kwento po dito? Yes, Manong Ted, kasi panahon na nga po ng budget, no? 'Di ba? Ang cycle natin magsasubmit na ng National Expenditure Program. Yun yung inapprove ng ating Pangulong Marcos dun sa cabinet meeting. So nung nire-review po, kasama po ako dun sa technical staff na nagre-review, sabi namin, bakit wala yung 27.3 billion arrears na heya dun sa 2025? Kasi para sa mga nakikinig sa atin, kailangan lalabas sa budget para mapondohan eh. So nagtaka kami bakit wala. Sabi namin sa DOH, ay i-appeal natin to sa DBM. So, nalaman ni Sected, siya po yung nasa cabinet meeting, kaya pala hindi nila linagay ng DBM dun sa budget, ay mukhang mahahanapan na daw nila ng pondo this year. So, syempre kami, Manong Ted, excited din kami bilang mga health worker na parang masasolve na natin itong matagal nang dapat mabayaran. So, yung sa cabinet meeting, dun po narinig ni Sected, yung po yung sinabi niya kahapon sa PTV na binanggit nga na mahahanapan na yata this year. Opo, so hindi pa po ito sigurado. Ano po, ASEC, no? Ang makakabigay talaga ng assurance, syempre ayaw po namin unahan si DBM po. So Okay. talagang inappeal na namin sa kanila. Sabi naman nila, they're working on it. And then they said they will give para bang a definitive statement sometime this week po. Okay, would you know, ASEC, kung sa kasalukuyang bang GAA natin for 2024, bahagi ba ng ang program appropriations itong 27 billion na arrears na ito? Meron pong, sa pagkaalala ko, Manong Ted, merong 2 billion na nakalagay dun sa unprogrammed. Pero nung nakikinig po ako dun sa May 20 hearing, kung saan nagsabay po ang dalawang butihing Secretary Pangandaman and Erbosa, ang explanation po ng ating DBM colleagues is hindi lang naman para bang specific line item na pang COVID-19 heya na kukuha. Like for example, yung sa mga government workers ng DOH, kaya health workers, kaya mabilis na bayaran kasi kinuha sa line item namin dahil empleyado namin sila eh. So, ang lesson po na naintindihan ko dun is, kung may makitaan silang allowed by law na line item na kahit hindi dun sa unprogram, pwede nilang kunin doon. Okay, sige po. So bagamat kung sakasakali po ba, no, na ito ba'y napag-uusapan nyo ni Sec Erbosa na sandali lang, kapag ho ba hindi po maghanapan ng paraan ito o hindi mabuo yung bayad, medyo inot-inot, maliliit lang po ang makukuhang budget sa utang na 27 billion, opo, meron ba kayong kaparaanan na kung paano po ito mariresolve ba kung wala sa 2025 proposed budget o ipapaubayan nyo na naman sa Kongreso decision dito? Ang batas po kasi natin na Manong Ted, as you very well know, sir, galing rin po kayo doon, kailangan ng budget cover. I think that's the question here. And sa amin po naman, kailangan sumunod kami, pero very strong ang representation namin. Kaya nga po kami at technical level na nag-concur naman ng secretary. Nung nakita namin na wala nga sa GAA, kami mismo yung parang nag-flag na, uy, nawala yung cover, kailangan meron yan. Pero ang assurance nga sa amin is, and we put it on record, no, sinulat namin na, Dear DBM colleagues, please assure us. So sabi naman nila, yes, hindi na namin nilagay sa NEP dahil hinahanapan na this year. Okay. Ito ho bang 27 point something billion? This involves how many government health workers? Actually, Manong Ted, hindi na po siya government. Let me recall, no? It's Okay. mostly private. I stand corrected. Government local. So meron siyang local government workers, na health workers, and also private. Kasi yung issue nga po dun is hindi kami makapag-download dun sa mga non-national government. Kasi may MOA, may Commission on Audit issues. Pero sabi na nga sa amin ng kinauukulan, okay, i-resolve na natin yon, and it all boils down to the availability of funds. Opo. Total of around 5 million, pero hindi ko ma-disaggregate ilan yung private, ilan yung local. Pero total of around 5 million claims po, claims. Opo. Pero di ho ba't may grupo ho, di ba, itong mga health workers sa gobyerno, sila po'y organisado. Itong grupong ito ba ay kaugnayan po ni Secretary Erbosa dito po sa kanilang matagal nang hinaing dahil sila itong nagkakaroon ng mga protesta?
Yes po, Manong Ted, yun pong ating mga union ng mga local government health workers. Hindi ko lang maalala, pasensya na po yung exact name nila, no? Pero yung union nila, pinakausap po yung aming Undersecretary for Management Services Cluster, si Undersecretary Ike Bravo. Siya po yung humarap rin dun sa hearing on this issue eh. So then and there, nung na-meet namin sila last May 20, parang nag-exchange sila ng contact information na may direct lines po sila. Sa katunayan actually, yung number na sinabi ni SecTed na 27 billion, yun po yung sinasabi namin na process. Pero one of the complaints po, at tama naman yung complaint ng ating mga butihing union is, paano yung mga inaapila? And sabi nga dun sa hearing is, kung ma-resolve to, pwede nating i-add. So to the 27, there is a possible small addition, pero parang final na to kasi sasabihin ng DBM, pataas ng numero. Ito po i-reassure naman namin ng DBM, hindi to additional claims. Mga na-file rin po to, pero nagkaroon lang ng question dun sa risk assessment, talaga bang high risk yan, etc. At na-resolve ba? So maaaring tumaas ng konti to the tune of 2.1 additional on top of the 27, representing an additional more or less 1 million claims. So yun po yung tinatry nating i-add dun sa 27. Opo. Assuming po na magkaroon ng appropriations dito o budget and meron pong amount na maaaring ibigay sa inyo pang sweldo nga pagbayad sa arrears na ito, yun ho bang mga dokumento no ready na as in o baka na, tsaka pa lang magsisimula yung proseso ng mga requirements na hihingiin, yung mga question doon sa mga final nilang mga dokumento? Naka-ready na po ito, Manong Ted. So, in fact, kaya kaya namin bilangin. Meron kaming, nakalimutan ko yung aking OKAIS yata eh. Parang, dati kasi OKA yung tawag eh. Parang compensation allowance, parang ganun. So, yung tinawag dun sa pinaka-software niya is OKAIS, Information System, yung IS. Doon namin nakukuha yung data, Manong Ted. Kaya mabilis namin nabibigay na ito yung aming anticipated. Talagang ano na siya, kumbaga, statement of account. Parang ganun na siya, na naka-ready na po. Okay, sige po. That's good. May tanong ka ba, Cha, bago ako isa pang mabilis lang na tanong? Ha? Yung tanong ko yung tungkol doon sa Department of Health and Wellness. O sige, tanungin mo na siya. Eto Go na. ahead. Ase, good Yes. morning po. Opo. Morning, DJ siya. May mga bali-balita nga po ang proposal, papalitan yung pangalan ng Department of Health into Department of Health and Wellness para daw mas maituro sa tao yung tamang pangangalaga sa kalusugan. Kailangan pa po ba talaga yung pagpapalit ng pangalan na iyan para gawin yon? That's a very good question, DJ siya, kasi ayaw ni SecTed. Alam niyo, sa totoo lang, nung galing to sa interview niya nung Monday, sabi ni Sec, hindi ko naman sukat akalain na mapipick up ng todo yon. And he was actually just contemplating. Pero ang point niya is, kung hindi magastos na magpalit ng pangalan, then he's all for it. Pero sabi niya, nako kung magagastos pa to, ako na mismo magsasabi, sige, wag na lang. Okay. The reason why the Secretary wants to pitch it, and mukhang nakita nga namin, the discussion, no, na pag-uusapan yung health promotion, yung wellness. And sabi nga namin, magkasama kami kahapon, sabi ni Sir, kung nakuha na natin yung goal natin, which is mukhang napaalala natin sa mga tao na wellness is part of the equation, at hindi na natin kailangan gawin yung name change. Pero kung hindi naman magastos, why not? Opo. Magastos po yata ito sa usapin that you have to change, no? Ang lahat ng mga, alam nyo na, no, mga hindi lang sa mga papel, ano, na mga letterhead ninyo, di ba? Oo. So doon pa lang ho sa usapin na iyon, siguro baka ho hindi maganda ang pagtanggap ng iba. Ano po, Asek? Definitely, Manong Ted. We assure you na ganyan na ganyan. Nasa loob ako ng sasakyan, tinuturo ni SecTed yung logo ng DOH. Sabi niya, nakita mo yung logo na to. Pag pinilitan, hahapa yung linya, magiging DOH, Department of Health and Wellness. At yung lahat ng logo sa buong Pilipinas, papalitan. Sabi niya, ayokong gumastos kung gano'n lang ang mangyayari. Gets po yan ni Sir. Opo, yes sir. Opo, kasi ako, meron na ho kagad ako ditong kantsaw na aabutin ho ang kagawar. Ang gagawin ko yung Department of Health and Wellness and Spa. With free pedicure and manicure. Hindi naman. Hindi nga eh. Oo, sabagay. Ngayon pa lang po, di ba? Pero at least ngayon klaro na, Opo. kapag magastos, Oo. ayaw ni Sir ni Health Secretary Ted Herbosa. Okay. Malinaw. At least po, That's correct. kumbaga, That's correct. na-bring up lang po ito, hindi niya inaakala nga daw po na Mapipick dadamputin. up. Pero definitely po kasi dadamputin yan dahil nga iba ho pag pinag-uusapan na, opo, yung pagpapalit po ng pangalan mismo ng kagawaran. O sige po, asa kami makikibalita kung meron pong impormasyon na manggagaling sa inyo para po sa kapakanan po ng ating mga manggagawa.
Yes, Manong Ted, DJ Cha, I'm just a text away. Magandang umaga po sa inyo. Opo, thank you very much. Ang always available and thank you kay ASEC Albert Domingo ng DOH. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.